bahay lahat tayo ay may mga first time na hindi basta-basta nakakalimutan. Unang trabaho, unang panalo, o unang pagkakataong naabot ang isang malaking pangarap. At para sa PhilHealth Health Insurers, ito na ang isa sa pinakamahalagang first sa kanilang volleyball journey. Ikalawang season pa lamang nila sa UNTV Volleyball League, nakapasok na sila sa kauna-unahang pagkakataon sa finals. At ngayon, one step away na lang sila sa championship. Sa UVL, ang bawat panalo ay hindi lang tagumpay ng isang koponan, kundi isa ring mabuting pagkakataong makapaglingkod at makapaghatid ng tulong sa kapwa. Ano kaya ang kanilang naging paghahanda at bakit kailangan nating abangan ang kanilang championship match? Makakasama natin ngayong umaga ang ilan sa mga players ng PhilHealth Health Insurers. Narito sina Miss Crazy Rondina, Miss NN Raterta, Miss Rochelle Rica, Miss Mitch Agton, and of course, ang na-miss nating lahat na UNTV Sports host, Miss Rina Villamor Camara. Good morning, po. Good morning. Good morning, Kuya. Welcome, Ate Rin. Thank you. Bit-bit ko sila ngayon. Thank you po sa pagdala sa kanila dito kasi napapanood lang namin sila Aba. dito kapag mga commercial. May Diba? mga news about sa sports Saka natin. nakaka-inspire, nakakatuwa kasi first time nilang nakapasok sa ating Tama. sa ating finals. So gusto nating malaman ano yung naging journey nila. Pero second year na ninyo ng pagsali sa UVL games natin. No? So para sa inyo, ano yung pinagkaiba nung campaign nyo ngayong season 4 doon sa last year na sumali kayo? Sige po, sino po? Sino muna? Sino? Si Mitch. Si Mitch muna. Nung season 3 is wala po kaming import. Kami-kami lang. While yung season 4 po is meron na po kaming import like si Tin Meralles at saka po si Trixie Laroga. Oo. So anong pagkakaiba nung may import na sa wala kayong import nung last year na season natin? Ano po, last year kasi maraming kulang sa team namin. This year, na-fill in po talaga nila yung kulang sa team namin. So, mas naging solid po kami. Pero katulad nung nabanggit kanina, katulad din na Crazy Rondina and Tin Miralles, tama ba? Miralles. Nadagdagan ng pairs yung team po ninyo. Paano nyo naman sila napapayag na maglaro at mag-represent para sa agency po ninyo? And ano po yung naging impact nila sa team? Si Dang po is an employee po sa PhilHealth. Last season, hindi po siya nakasama because of her age. 24 pa lang po siya. And now, nag-qualify na po siya, kaya nakasama na po siya ngayon na season. And si Tin po, since nag-back out po yung team nila, nakiusap po kami sa management namin na baka pwedeng kunin si Tin para ma-fill in po yung kulang namin kasi it's very obvious po na last season po, yung kulang po talaga namin is middle. Kaya po, malaking tulong po talaga yung nandun po si Dang tsaka si Tin sa team namin. Kaya po, ito po yung result ng pagkuha namin sa kanila. Oh, at least naramdaman nila na, ay, kailangan ako talaga sa team na to. Malaki yung maibibigay ko para mas mag-improve sila. Pero kasi nabalitaan namin, iba-iba kayo ng tinitirhan, iba-iba kayo ng lugar na pinanggalingan, yung iba galing pa talagang probinsya. Tapos yung mga games dito sa Manila, Miss Rina, di ba? So paano kayo nag-a-adjust sa part na yon na syempre iba-iba kayo ng lugar na panggagalingan, tapos magte-training kayo dito kayo maglalaro. Paano yung adjustment? For me po, personally, konti lang po yung adjustment kasi sa provinces, nagkikita-kita po kami sa mga games po, sa invitational, sa collegiate games po, so magkakakilala po kami. So, konti lang yung sa environment lang namin yung adjustment sa work. Ganon lang po. Tapos lahat kayo employed. Yes. Ay, ang galing! Paano yun? Ba't ba nag-training? Or nila naman ma-manage, no? Mababalance. Nakatulong ata sa kanila ngayon, just add, no, yung ano na sila, pagdating sa Manila, nasa isang house na lang sila ng PhilHealth. Parang isang tulong yon para sa kanila ng PhilHealth when they go here to Manila kasi may mga taga Cebu, taga Davao sa kanila. So malalayong lugar talaga. And during a long break, dun lang sila nakakabalik dun sa kanilang mga families in the provinces. So. Tsaka buti ang understanding ng mga employers, di ba? Na talagang alam nila na priority rin yung, ito ang paglalaro ninyo para sa inyong sa PhilHealth, di ba? Pero may question tayo kay Miss Crazy, no? Ano naman po yung naramdaman nyo since nilulook up ka ng mga tao as younger sister ni Miss Rondina, no? May pressure ba na, Rondina. na may pressure ba na parang
kailangan na magka-level kami. May ganun bang pressure? Ano yung nafe-feel mo? Yes po. Nung way back in college po, people are expecting me to be like her, to continue her legacy, to follow her footsteps. But it turns out po, magkaiba po kami ng pacing. And I began to understand na magkaiba po kami ng life path. And for that, ngayon, hindi ko na po siya na-feel as pressure. Tinitingnan ko po siya tinitake ko po siya as an inspiration and motivation na din po. And for every game po, ginagawa ko po talaga yung best ko. And yun lang po talaga yung kaya ko pong maipakita. Yes. And pero as a young team sa tingin nyo ba, ano pa yung kailangan nyong i-improve? Kasi nasa finals na kayo, parang it's now or never, kailangan natin ibigay lahat. Parang ganon. So ano yung sa tingin ninyo, masasabi ninyong 100% na ba yung team chemistry nyo? Ano pa yung mga kailangan nyong i-improve? I would say po, meron naman po talagang chemistry. We have to work on our confidence on each other and also our communication and greater teamwork. Kasi without it, hindi po namin ma-reach yung final, semis at saka finals. Work as a team din talaga. Pero nabalitaan namin na almost perfect daw yung first round nyo sa eliminations, no? Ano naman yung susi sa sinasabi lang magandang performance, no? Lalo na sa laban sa mga pinakamalalakas na teams like BFP, PNP, and AFP? Siguro communication po. Communication. Communication. Kasi lahat kasi kami nag-uusap-usap talaga. Sometimes kasi may ups and down yung team, pero talagang pinag-uusapan namin. Yes po, mentoring din po. Ako po yung bunso, nag-a-ask po ako ng guidance sa mga mga ate ko. Nag-ask po talaga ng guidance. And in fairness to them, they're so open po on teaching me on how to do my best. And ayun po. Sobrang importante rin talaga ng pagiging teachable, no? Lalo na kapag you're looking, Coachable. pag nakikinig ka sa mga mga feeling mo is higher sa'yo, di ba? At mas gumagaling Humility din kasi. yun. Oo, mas gumagaling kapag willing to learn, Yes. di ba? Oo. Tsaka ngayong season na to, ito rin yung first time na nakapasok kayo sa semis. Tama? So as a first timer rin sa semis, paano kayo, ano yung naging nyo? Ano yung naramdaman ninyo? Ano yung, na-pressure ba kayo? Ano yung na-feel ninyo nung nakapasok kayo sa semis? Paano nyo Semis pa na-overcome? lang Oo. Kasi iba yung finals talaga Oo. Sige. Okay lang yun. Sobrang excited po kasi nung last season, hindi kami nakapasok. Hanggang quarterfinals lang po. So, ngayon, it's a big opportunity po na nandito kami. Achievement na din po to na nakasali kami sa semis and finals na din. Oo, para umabot sa semifinals, big achievement na yun para sa Oo. pero since speaking of that achievement, gaano kayo ka-excited sa UVET finals? Ako po, very much excited kasi as a newbie po, ito agad yung napasukan ko. Nakapasok din po kami sa final. So, ito po yung biggest achievement po namin na maka-reach po ng finals against BFP. Ito hindi naman para para kabahan ang BFP. Wow! Hindi naman sa pinakasukan. Nabukas nandyan. Paano nyo sila pinaghahandaan? O, di ba? Parang Paano yung nagpe-prepare. pinaghahandaan ng BFP? Kasi di ba parang bawat teams may iba-iba kasing lakas yan eh. So ngayon, paano nyo pinaghahandaan ng BFP? Twice nyo nang natalo, di ba? Opo, twice. Ang BFP twice nilang natalo. In the first round of games, natalo nila ang BFP. Tapos pagdating dun sa ating semis also, natalo din nila ang BFP. So, paano daw sa finals? Ayun nga po, kakasabi ko lang po kanina na kailangan po i-build namin yung confidence. Andito na po kami, wala na po tong atrasan. And kalimutan na po namin yung nung LMs tsaka semis. Alam din po namin na may adjustment din po yung BFP sa laro namin. And then, dapat ready po kami doon. Paano yung paghahanda? Mas doble ba yung training ngayon? Yes, Parang dati ba, doble. twice a week lang. Ngayon, everyday na tayo mag-training. Every hour. Kailangan na natin to. Grabe naman. Paano yung training nyo po ngayon? Yung consistency po at saka yung pagiging focus po sa training. Before po, 1 to 4 lang po kayo. In-extend po namin yung training namin hanggang 1 to 5 na po kami, tas nag-wellness na din po kami. Grabe. Initiative nyo yun na parang tara, isagad natin to? Or talagang sinabihan din kayo na, hindi, mag-extend na tayo ngayon kasi finals. Kasi po, andito na din po kami sa finals. There's no turning back po. Kaya ilalaban na po namin to.
Oh, para sa BFP, oh. Awesome! Ngayon, ano natin ang mga health insurance natin. Pero question natin kay Miss Rina, ano po yung mga dapat namang abangan ng ating mga manonood sa finals? Of course, we have yung mga individual awards natin. Nagdagdag tayo ng 4 na individual awards. So, on top of that, yung aside from the best setter, best mga middle blocker natin, best spiker natin, meron tayong dinagdag na 4 new awards dito. Yan yung best import, best coach, newcomer of the year, and then meron pa tayong isa nasabi ko na yung import, no? Tapos basta 4 yung bago natin for the volleyball season. So yun yung mga dapat abangan natin. And this is a very exciting match for the finals dahil nga iba yung maglalaban ngayon. So it's going to be the PhilHealth and the BFP na abangan nyo po dun sa ating finals round, no? So maganda po yan, exciting. Unfortunately for the PNP, they won't be able to defend the title this season kasi nandun lang sila dun sa ating battle for third, no? Ang PNP, kakaharapin po dyan ang COMELEC. So I think this is something that excites us, especially that this is a unique concept ni Kuya Daniel Rason, di ba? We need to support this, not only for the advocacy of Kuya Daniel Rason, but also for the players na government agencies din, di ba? Na may talent sa paglalaro ng volleyball, and also yung kanilang beneficiary that they stand for. That's why they play here in the UNTV Volleyball League Season 4. So yun yung exciting about this season. And Miss Riz, banggit mo yung beneficiary. So kung kayo yung magcha-champion, sino ba yung bibigyan ninyo nung, kumbaga nung mapapanalunan nyo? At bakit sila yung napili ninyo? Yung Philippine Alliance of Patients Organization po yung napili namin na beneficiary po. Sila po yung laging present po in every games. Grabe sila, ang ingay po nila as cheerers. Yes, and hello po sa inyo. God bless po. Cancer patients, no? Yung mga natutulungan nila. So, minsan dinadala nila sa game to support them also. Not only in volleyball, but in basketball, when PhilHealth plays, they also are there to support yung kanilang team. So, makikita mo talaga yung mga patients na to, they're very supportive. Kasi nga, ang laki din ng tulong na nabigay sa kanila ng PhilHealth. Not only, parang 10 years na natin silang kasama in basketball. Tapos, matutulungan pa, additional help pa itong maibibigay ng volleyball team natin. Also for the Patients Alliance. Kamusta naman yung pakiramdam na hindi lang kayo nag-e-enjoy sa paglalaro, may Oo. natutulungan din kayo? Fulfilling po na nakatulong din po kami sa chosen beneficiary namin. Siyempre, nakakasarap doon. Nag-e-enjoy ka na sa game. At the same time, nakakatulong ka sa mga kapwa-tao. At ayun, bago tayo magtapos, anyayahan po natin yung mga viewers natin na suportahan ang UVL Finals. Ayan, sige, go ahead. Sino bang please invite po yung mga viewers po natin. Sige, go ahead. So, ayun po, iniimbitahan po namin kayo manood ng UVL Season 4. Game 1 Finals po at Paco Arena on July 8, 2026. And for the Game 2 naman po sa PhilOil Arena on July 12, 2026. And please support us, PhilHealth. If you're planning to watch us live po, you may wear white. And for the second game naman po, wear green. Thank you so much po. And lastly, baka may gusto kayong sabihin dun sa Message. mga supporters yun, syempre dun sa family ninyo. And Unang-una po nagpapasalamat ako sa PhilHealth Regional Office 10. Thank you so much po. Thank you so much, Miss Chrissy, Nagpasalamat po ako sa PhilHealth Regional Office 10. Kay Sir Delio Asaran II, sa supervisor ko po, Dr. May Desiree Eliap, at saka sa mga kasama ko po sa ACAS, Doc Francis, Sir Bong, Ma'am Z, Sir Harley, Ma'am She, and Ma'am Beb po, kasi sila po yung gumawa sa trabaho ko na naiwan. Yung iba po, sige po. Thank you po sa PhilHealth Region 7 po kay Ma'am Marge na na-transfer na ngayon sa Region 6. Sa supervisor ko po si Doc Elise, and then sa mga kasamahan ko po sa CRC and sa family ko po. Hi po sa Region 11 Davao po kay Attorney Harvey L. Carcedo, tsaka po sa family ko, sa supervisor ko po kay Miss Donesa Malabosa, and sa head ko po, Leo Head, kay Ma'am Joanna Blason.
And sa PhilHealth Region 7 po sa Cebu, thank you po sa dati ko pong amo si Ma'am Marge Cabarrieto na nasa Iloilo ngayon, and to our new ARVP, Miss Janet Ann Advencola, and to my supervisor din po, si Miss Christine Hope. Sa planning din po, hello po Sir Dave and Ma'am Jaya, and thank you po for allowing us to play. Invite ko lang silang lahat, of course. Yung ating, don't forget, July 8 na po yung ating Game 1 of the finals. But before Game 1 of the finals, magkakaroon din po tayo dyan ng ating battle for third between the COMELEC and the PNP po yan. And on July 12 naman po, ang ating Game 2 of the finals. Prior to that, magkakaroon din po tayo ng ating All-Star Game. So yung mga teams na hindi pumasok doon sa ating finals round, sila po yung magkakampi dyan, magpapakitang gilas. We have Team Hope versus Team Charity. Abangan nyo po yung mga names po niyan sa social media pages po namin. Ipapalabas yan ng UNTV Sports. So that's gonna be the All-Star Game, followed by the awardings po yan on July 12. And then right after that one, ito na po yung inaabangan yung Game 2 of the finals at the Phil Oil Arena. So Game 1, yung sinabi po kanina ni Chrissy, sa mga fans po ng BFP, please wear orange. And sa mga fans ng PhilHealth, please wear white. And on Game 2 naman po, sa July 12, sa mga fans naman po ng BFP, you can wear white to support them. At green naman po kung kayo naman po ay fan ng PhilHealth Health Insurers. Good luck to both teams dun sa ating finals round, and good luck and also congratulations dun sa lahat ng nakasama natin. Dahil walang talo dito sa ligang ito, lahat sila makakatulong dun sa kanilang chosen beneficiary. Thank you all for supporting us dun sa mga government agencies na naging kasali natin dito sa UVL Season 4, headed by Commissioner Ronnie Magsanok also. And of course, you have to support itong advokasya ni Kuya Daniel Rason, the only one in the Philippines, the only one in the world perhaps, Hashtag win and win, win in sports, and win for charity. Thank you so much. Thank you so much, Miss Rina. And of course, kay Miss Breezy, kay Miss Ann, kay Miss Rochelle, Miss Mitch, and syempre sa lahat ng inyong mga ka-team na hindi natin kasama ngayon pero nire-represent ninyo, no? Thank you for inspiring us today. Good luck sa inyong upcoming game! Alam nyo ba na ang tatanghaling champion sa UNTV Volleyball League ay makakatanggap lang naman ng ₱1,000,000 habang ₱500,000 naman para sa second runner-up at 250,000 pesos para sa third runner-up and 200,000 pesos naman para sa fourth runner-up. Kaya mga kasambahay, tutukan na ang paghaharap ng mga kupunan sa nag-iisang liga ng public servants. Win in sports! Win for charity! Yeah, once again, maraming salamat po sa pagbisita niyo po sa amin, ang Team PhilHealth Health Insurers, and of course kay Miss Rina. And tutok lang mga kasangbahal dahil marami pa tayong informative and meaningful activities mamaya sa aming pagbabalik.